Ang aming barangay ay matatagpuan sa dulong bahagi ng Central Luzon, sa paanan ng Sierra Madre kung saan ang anino ng kabundukan ay hindi sapat para takpan kami mula sa bangis ng araw. Kung titignan mo sa mapa, isa lamang kaming maliit na tuldok, isang lugar na madalas kalimutan ng mga nasa Maynila, maliban na lang kung panahon ng eleksyon. Tinatawag ng mga taga-kabilang bayan ang lugar namin na Barangay Uhaw. Masakit pakinggan, parang sampal sa mukha, pero hindi ko maikakaila ang katotohanan. Dito, sa lupang pula at bitak-bitak na minana ko pa sa aking lolo at tatay, ang tubig ay mas mahalaga pa sa ginto. Hindi ko malilimutan ang tag-init noong ako'y 5 taong gulang pa lamang. Taon iyon ng matinding El Nino. Sa totoo lang, hindi lang ito basta tag-init, ito ay parang sumpa. Ang langit ay kulay abo, puno ng ulap na akala mo ay ulan, pero yon pala ay usok at alikabok lamang. Kapag pumatak ang kaunting ambon, agad itong naglalaho sa lupa bago pa man dumapo. Parang luha na natutuyo sa pisngi ng isang taong pagod na sa pag-iyak. Ang mga palayan ay naging semento sa tigas. Ang mga puno ng mangga at akasya ay nakayuko, ang mga dahon ay kulay kalawang. Si inay, bitbit ang isang bilaw ng kakanin. Ay naglalakad ng ilang kilometro papunta sa highway para magbenta sa mga dumadaan na bus galing Maynila, umaasang may bibili para may pambili kami ng bigas. Si tatay naman, nasa tuyong ilog, pilit na hinuhukay ang lupa gamit ang kanyang nanlilimahid na mga kamay. Nagbabaka sakaling may matirang tubig sa ilalim ng mga bato. Tanghaling tapat noon. Ang init ay umaabot sa 40 degrees. Ang kapatid kong bunso, si Rosa, ay nakasuot ng kanyang kupas na uniforme sa elementarya. Maliit siya para sa kanyang edad. At ang kanyang balat ay sunog na sa araw. May sunong siyang 1 galon ng tubig sa kanyang ulo. Galing pa kami sa kabilang sityo, isang mahabang lakaran mula sa aming bahay dahil tuyo na ang poso sa aming lugar. Kuya! Pagod na ako. Halos pabulong na ang boses ni Rosa. Lumingon ako. Ang kanyang mukha, kahit may bahid ng polvo, ay maputla. Ang kanyang mga labi ay putok-putok at tuyo. Ang kanyang mga mata ay parang kandilang nauupos. Konting tiis na lang, Rosa. Doon sa may puno ng nara, magpapahinga tayo. May dala akong pandesal, pang-aalo ko, kahit na ang totoo. Ang lalamunan ko rin ay parang may bara ng buhangin. Wala nang laman ang dala kong water jug. Ubos na. Bigla na lang. Parang slow motion sa pelikula. Nakita ko ang pagbagsak ng tuhod ni Rosa. Ang galon ng tubig sa kanyang ulo ay tumagilid at bumagsak sa lupa. Blaat! Ang tunog ng plastik na tumama sa matigas na lupa ay parang bombang sumabog sa katahimikan ng tanghaling tapat. Ang tubig, ang mahalagang tubig na pinaghirapan naming igibin, ay tumapon at agad sinipsip ng uhaw na lupa. Rosa! Rosa! Kumaripas ako ng takbo. Binitawan ko ang lahat. Niyakap ko siya. Ang kanyang katawan ay nag-init. Parang bagong saing na kanin. Diyos ko! Tulang, sigaw ko sa kawalan. Bakit ganito? Bakit kami? Ito ba ang tadhana ng mga mahihirap sa probinsya? Ang mamatay sa uhaw habang ang mga mayayaman sa lungsod ay nagtatampisaw sa swimming pool. Tumingala ako sa langit, galit na galit. Mabuti na lang. May dumaang kuliglig, hand tractor na may hila-hilang kariton. Isinakay kami ni Mang Gusting at dinala sa bayan. Nakaligtas si Rosa, pero ang takot at galit na naramdaman ko nung araw na iyon ay naging peklat na sa aking puso. Kabanata 2, ang mga huwad na mesyas. Sa aming barangay. May eskwelahan pero madalas walang teacher. May barangay health center pero ang laman lang ay lumang timbangan at poster ng iiwas dengue, walang gamot, kahit paracetamol. Kapag may nagkasakit, albularyo o dasal lang ang sandata. Nang tumuntong ako sa edad na 20, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin o akala lang namin. Dumating ang mga higanteng isgi sa aming lubak-lubak na kalsada. Mga Land Cruiser at patrol na may plakang red o di kaya'y may mga sticker ng gobyerno. Bumaba ang mga banyaga. May mga Amerikano, may mga Koreano, at minsan ay mga taga-Europa. Kasama nila ang ating mga politiko na laging nakabarong o nakapolo shirt na may borda ng pangalan nila. Nakangiti sila sa mga kamera. Nangako sila ng kaunlaran. Gagawa tayo ng kalsada, sabi ng isa. Magtatayo tayo ng pabrika dito para may trabaho kayo, sabi ng isa pa.
Namigay sila ng sardinas at noodles. Ang mga tao sa baryo dahil sa hirap ay pumalakpak. Umasa. Ito na ang pag-asa natin, sabi ni Kapitan. Pero lumipas ang 6 na buwan, ang mga makinaryang iniwan nila ay naging tambayan na lang ng mga kambing. Ang kalsadang sinimulan na putol sa gitna. Ang pabrika daw. Naging drawing na lang. Ang perang pondo. Naglaho na parang bula sa mga bulsa ng kung sino. Ang riles na ipinangako. Masyadong mahal ang pamasahe, hindi naman kami makakasakay. Ganyan talaga yan, mapait na sabi ni tatay habang humihitit ng sigarilyo sa ilalim ng puno. Pumupunta lang sila dito para sa interes nila. Hindi para sa atin. Tayo ang tuntungan, sila ang aakyat. Namanhid na ako. Wala na akong tiwala sa mga dayuhan, lalo na sa mga nakakurbata na nandidiri kapag nadudumihan ang sapatos nila sa putik. Hanggang sa dumating ang isang grupo. Iba sila. Lulan sila ng mga puting Land Cruiser na may tatak na JICA, Japan International Cooperation Agency, at isang logo ng bandila ng Japan, ang pulang bilog sa gitnang puti. Hapon, bulong ng mga tambay sa sari-sari store. Ano na naman gagawin niyan dito? Baka maghahanap ng Yamashita treasure. Pero iba ang kilos nila. Wala silang kasamang media. Walang fanfare. Walang paletsyon bago magtrabaho. Pagkababa ng sasakyan, agad silang nagbihis ng kulay asul na overall suit, nagsuot ng helmet at bota. Lumapit sila sa mga matatanda sa nayon. Hindi sila nakipagkamay ng basta-basta, yumuko sila, isang malalim na bow na nagpapakita ng respeto. Magandang umaga po, sabi ng leader nila sa baluktot na Tagalog, pero ramdam mo ang sinseridad. Pagkatapos magpakilala, lumusong sila agad sa initan. May dala silang mga mapa at gadgets na hindi namin maintindihan. Ang nakakagulat, hindi sila nag-utos. Tinanong nila ang mga magsasaka, saan po dati ang ilog dito? Ano po ang kwento ng lolo nyo tungkol sa tubig dito? Nakita ko ang isang hapon, pawisan, putikan ang mukha, na may hawak na pala at tumutulong sa paghuhukay. Iba ito. Ang pawis nila ay pareho ng lasa ng pawis namin, maalat, totoo. Kabanata 3, ang tubig ng buhay. Isang hapon, lumapit sa akin ang team leader nila, si Engen Tanaka. Kaibigan, sabi niya habang tinuturo ang isang bahagi ng lupa na puno ng damo. Subukan mong amuyin ang lupa dito. Nagtaka ako. Baliw ba siya? Pero dahil sa respeto, lumuhod ako at inamoy ang lupa sa hukay. Amoy. Lumot. Amoy basang lupa. May tubig sa ilalim, nakangiting sabi ni Engen Tanaka. Malalim pero nandyan siya. Naghihintay. Kinabukasan, dumating ang malalaking barena. Pero hindi lang sila ang nagtrabaho. Tinawag nila kaming mga tambay, mga magsasaka, at mga kabataan. Tinuruan nila kami kung paano paandarin ang makina. Ito ay sa inyo, sabi nila. Kayo ang dapat matuto nito. Makalipas ang 1 linggo ng walang humpay na trabaho. Whoosh! Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Mula sa tubo, bumulwak ang tubig. Hindi ito kulay putik. Ito ay malinaw, tila kristal na kumikinang sa sikat ng araw. Tubig! May tubig na, sigaw ng mga bata. Nagtatakbuhan sila palapit, naliligo sa bumubulwak na biyaya. Lumapit ako at sumahod ng tubig gamit ang aking mga kamay. Ininom ko ito. Malamig. Matamis. Parang hinugasan nito ang lahat ng pait at pagod ng aming pamilya sa loob ng ilang dekada. Nakita ko si inay nakahawak sa gripo, humahagulgol. Salamat. Salamat sa Diyos. Hindi na maglalakad si Rosa. Ang mga hapon, nasa gilid lang sila. Nakangiti, pinagmamasdan ang saya ng aming barangay. Hindi sila nagyabang. Tahimik lang silang uminom ng tubig mula sa kanilang kantin, masaya na sa nakikitang ginhawa namin. Kabanata 4, higit pa sa tubig. Hindi lang tubig ang dinala nila. Binago nila ang kultura ng aming barangay. Dumating ang mga eksperto sa agrikultura. Tinuruan kami kung anong klasing palay ang nabubuhay sa konting tubig. Nagdala sila ng binhi ng gulay na akma sa lupa namin. Ang dating barangay uhaw ay unti-unting naging luntiang hardin. Inayos nila ang aming eskwelahan. Pinalitan ang mga butas na yero. Nagkaroon ng tunay na blackboard at mga libro.
Si Rosa, na dati laging absent dahil sa pag-igib, ngayon ay pumapasok na araw-araw na may ngiti sa labi. Kuya, binigyan ako ng Japanese teacher ng notebook, kwento niya habang kumakain kami ng hapunan, na ngayon ay may kasama ng masaganang gulay. Gusto ko maging engineer balang araw. Tutulong din ako sa iba. Nagkaroon din ng maliit na klinik. Libreng gamot. Minsan, nang magkasakit si lolo ng trangkaso, dinala namin siya doon. Walang hininging deposit. Ginamot siya ng doktor na hapon na parang sarili niyang ama ang inaasikaso. Bakit niyo ginagawa ito? Tanong ko minsan kay Emang Tanaka habang nagkakape kami ng barako sa hapon. Tumingin siya sa malayo sa papalubog na araw. Dahil ang kaibigan, hindi iniiwan ang kaibigan, sagot niya. Kabanata 5, ang pabula ng dalawang poso. Dito ko mas naintindihan ang kaibahan ng tunay na tulong sa pakitang tao. Sa aming bayan, may dalawang proyekto ng tubig. Ang isa ay galing sa bansang Germany, isang European country, at ang isa ay galing sa Japan. Ang German project ay nasa kabilang sitio. High-tech. Solar-powered. May digital panel. Kapag pinindot mo ang buton, lalabas ang tubig. Sosyal, sabi ng mga tao. World-class. Ang Japanese project sa amin ay simple lang. Hand pump. Yung dikatsa o de bomba. Mano-mano. Kailangan mong gamitan ng lakas para lumabas ang tubig. Minsan, tinutukso kami ng kabilang sitio. Ano ba yan? Jurassic na ang technology nyo. Kami digital na. Pero lumipas ang isang taon. Nasira ang German solar pump. Pumutok ang isang microchip dahil sa init. Tumawag sila ng technician sa Maynila. Ang sabi, kailangan pa daw umorder ng piyesa sa Germany. Aabutin ng 3 buwan at nagkakahalaga ng 50,000 piso. Walang pera ang barangay. Kaya ayon, naging monumento na lang ang high-tech na poso. Tuyot na ulit sila. Sa kabilang banda, nasira din ang Japanese hand pump namin. Napudpod ang gasket o yung goma sa loob kakabomba. Walang tubig. Pero si Mang Berting, ang mekaniko ng tricycle sa amin, ay lumapit. Dala niya ang kanyang liabe at isang lumang tsinelas na goma. Tabi kayo dyan, sabi niya. Binuksan niya ang bomba. Ginupit niya ang lumang tsinelas para maging hugis bilog na goma. Pinalit niya ito sa sirang gasket. Binalik ang tornilyo. Creak. Creak. Sploosh. Bumulwak ulit ang tubig. Wala pang 20 minutes. Walang ginastos kahit piso. Doon namin na-realize ang binigay ng Germany ay isda. Ang binigay ng Japan ay paraan ng pangingisda. Binigyan nila kami ng teknolohiya na kaya naming intindihin, kaya naming ayusin, at akma sa buhay namin. Hindi nila kami ginawang dependent sa kanila, ginawa nila kaming matatag. Kabanata 6, ang tunay na sandalan. Hindi laging payapa sa probinsya. May mga bagyo, may mga rebelde sa bundok, may nakawan ng kalabaw. Maraming bansa ang nag-aalok ng tulong militar. Nagbibigay ng baril, tangke. Pero laging may kapalit, gusto nilang magtayo ng base, o kaya gusto nila ang aming mineral sa bundok. Pero ang mga Hapon, nagbigay sila ng mga transistor radio at warning system para sa bagyo. Nagbigay sila ng mga ilaw sa kalsada para maliwanag sa gabi at iwas krimen. Sabi nga ng aming tanod, ang baril nakakapatay. Pero itong radyo at ilaw, nakakaligtas ng buhay. Sa bawat unos, nandoon sila. Hindi para makialam sa politika, kundi para siguraduhing buhay kami. Kabanata 7, ang bandila ng pag-asa. Lumipas ang 5 taon. Nasa PITSI, Philippine International Convention Center, ako ngayon sa Maynila. Graduation ng kapatid kong si Rosa sa kolehiyo. Nakapagtapos siya ng Civil Engineering Scholar ng JICA. Habang naglalakad ang mga graduate paakyat ng entablado, may kakaibang nangyari. Marami sa mga scholar na tulad ni Rosa ay may hawak na maliliit na bandila ng Pilipinas at Japan. Walang nag-utos sa kanila. Kusa nila itong ginawa. Sa stage, nandoon si Kengun Tanaka. Matanda na siya, puti na ang buhok, pero nandoon pa rin ang mainit na ngiti. Siya ang guest speaker. Tumayo ang valedictorian, isang anak ng magsasaka mula rin sa aming probinsya. Noong kami ay lugmok, simula niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Noong ang lupa namin ay bitak-bitak at ang mga lalamunan namin ay tuyo, hindi kami kinaawaan ng aming mga kaibigang Hapon.
Sa halip, naniwala sila sa amin. Tinuruan nila kaming tumayo sa sarili naming mga paa. Ang hawak naming bandila ngayon ay hindi simbolo ng pananakop, kundi simbolo ng utang na loob at pagkakaibigan. Nagpalakpakan ang buong hall. Napaluha ako. Naalala ko yung araw na bumagsak si Rosa sa initan. Ngayon, nakatayo na siya, suot ang toga, hawak ang diploma na magbabago sa buhay ng aming pamilya. Pag-uwi namin sa probinsya, tiningnan ko ang lumang bombang hapon sa tapat ng aming bahay. Kinakalawang na ito sa labas, pero gumagana pa rin ng maayos. May isang bata na nagbobomba ng tubig. Creak! Creak! Ang tunog ay parang musika. Napagtanto ko, ang tunay na tulong ay hindi yung nagpapabago ng itsura ng lugar sa isang gabi. Ang tunay na tulong ay yung nagtatanim ng binhi ng pag-asa sa puso ng mga tao, para kahit iwanan man sila, patuloy silang yayabong. Kung papipiliin ka, ano ang gusto mo? Ang makinang na high-tech na madaling masira at iiwan kang nakadepende sa iba? O ang simpleng poso na kaya mong ayusin gamit ang sarili mong tsinelas at diskarte? Kami sa Barangay Uhaw, alam na namin ang sagot. At habang umaagos ang tubig mula sa bombang iyon, alam naming hindi na kami mauuhaw muli, sa tubig man o sa pag-asa.